Hindi ka ba nagtataka kung bakit napakaraming news ngayon yung nagsasabing, oh, BlackRock is buying more Bitcoin. Okay? Whales are buying more Bitcoin. Big institutions are buying more Bitcoin. Pero kung titingnan mo naman yung chart, kung pagmamasdan mo naman yung price movements, kung titingnan mo naman yung mga ganap, parang wala lang, no? Walang price surge na naganap, walang pump na naganap, napaka-steady. In fact, bumababa pa nga yung presyo ni Bitcoin. Okay? By the time of recording this one, I think nasa around 60,000 levels na tayo ni Bitcoin, no? Pero ganun lang, always steady. Pero bakit? Okay? Bakit ganun nga ba? Now, i-breakdown natin. Okay? Yung mga malalaking tao kasi guys, or yung mga malalaking institutions, malalaking whales, hindi sila nagtitrade ng katulad sa atin, no? Yung ibig kong sabihin is, like for example, magtitrade tayo sa Binance, magtitrade tayo sa OKX, sa Bybit, hindi ganun. Kasi mga public exchanges ito, no? Yung mga malalaking tao, usually yung ginagawa nila is nagtitrade sila with OTC trading or over-the-counter trading, okay? Ibig sabihin nito, gawin na lang natin na mas simple, okay? Let's say, gusto mong bumili ng something very important, no? Sobrang mamahalin, sobrang valuable. And ayaw mong malaman ito ng mga kapitbahay mo or ayaw mong malaman ito ng mga kakilala mo kasi nga baka magkaroon ng issue, no? Magkaroon ng maraming ganap, okay? Now, ang gagawin mo ngayon is you will be meeting that seller in a private room. Okay? Ibig sabihin, sa lugar or sa place, no, na wala masyadong tao, wala masyadong nakakaalam ng kung ano yung gagawin nyo. Okay? Now, doon kayo ngayon magkakaroon ng trading, doon kayo magkakaroon ng exchanges, no? Pwede mong bilhin directly sa kanya yung amount ng Bitcoin na gusto mo. Okay? Let's say, gusto mong bumili ng ganitong amount. Okay? Ibibigay mo sa kanya ngayon yung presyo at yung gagawin niya is ita-transfer niya lang sa'yo from his wallet going to your wallet. Okay? Ibig sabihin, hindi kayo nagkaroon ng transaction sa mga public exchanges na meron tayo. Kasi nga, ang ginawa nyo is direct, no? From wallet to wallet. Okay? So, yung may mga ganong klaseng trading kasi na nagaganap, no? Na hindi natin alam. Ang mababalitaan na lang natin sa mga susunod na araw, uy, may ganitong whale ang nag-transfer sa ganitong address, okay? May nag-transfer ng ganitong klaseng amount ng Bitcoin papunta sa isang specific wallet na hindi natin alam kung magkano yung naging transaction nila. Ang alam lang natin yung size, no? May ganitong size ng Bitcoin na kung susumahin mo, ganito, ganito. Pero yung specific details, hindi natin alam, no? Marami tayong nababalitaan yan. Kung isa-search mo sa X, kung isa-search mo sa Facebook, kung papanoorin mo sa YouTube, napakaraming ganap na ganyan. In fact, recently lang, no, yung US government ay nag-transfer ng certain amount of Bitcoin to a particular wallet na hindi natin alam kung kanino, no? Kung i-analyze mo ngayon, pwedeng ang nangyari doon is over-the-counter trading or OTC trading, no? Mga pangyayari na hindi tayo aware, okay? Mga pangyayari na hindi alam ng public. Kasi yung mga whales na ito or yung mga malalaking taong ito ay ayaw nilang malaman ng public yung gagawin nila. Kasi kung malaman ito ng public, edi posibleng tumaas yung presyo ng Bitcoin, okay? Posibleng magkaroon ng price surge, posibleng magkaroon ng pump, posibleng magkaroon ng dump, no? Hindi nila pinapaalam masyado yung mga ganitong ganap and magugulat na lang tayo isang araw na bigla na lang tataas si Bitcoin, no? Bigla na lang bababa si Bitcoin. Kasi nga, sila lang yung may mga transactions na gano'n, no? Hindi natin alam kasi nga hindi siya listed sa public exchanges na meron tayo. Wow. Okay? So, kung susumahin mo, kung i-analyze mo, although sabihin natin na walang may hawak sa Bitcoin, okay? Although sabihin natin na walang country yung kinokontrol yung Bitcoin, pero kung i-analyze mo naman ng mabuti, yung mga malalaking tao na ito, okay, ay may kakayahang takutin, supresahin yung mga maliliit na traders until such time na magkakaroon tayo ng mga sudden market movements, no? Although hindi nila kontrolado yung Bitcoin, pero dahil napakarami nilang hawak na Bitcoin, no? Pwede nilang manipulahin yung presyo pataas or pababa. Okay? Kaya isang araw, magugulat ka na lang na wala namang news, wala namang ganito ganyan. Pero bakit
tumataas, bakit bumababa? Kasi nga, wala. Wala tayong kakayahan para malaman yung mga ganun, no? Tayo ay maliliit lamang na mga creature sa ocean, mga shrimp lang kumbaga, and they are the whales. In fact, hindi pa nga siguro tayo matatawag na shrimp. Mga plankton lang siguro tayo or maliliit na microorganisms sa vast ocean, no? Hindi pa natin matatawag na shrimp tayo. Kasi nga, maliit lang yung capital natin, no? Yung ilan sa atin, magkano lang naman yung tinataya? $100 or less, no? So kung mapapansin mo, wala talaga tayong magagawa. Although walang may control, walang may hawak sa Bitcoin ngayon, pero yung mga malalaking tao na ito ay may kakayahan para i-move yung market, para mag-conduct ng fear, okay? Para mag-conduct ng surprises sa mga malilit na traders. So, kung i-analyze mo, parang napaka-unfair naman, no? Nasabi nating walang may hawak, pero yun nga, in reality, parang hawak pa rin nila, no? So, yun lang. Naisip ko lang. Wala lang. Yung video natin ngayon ay walang technical analysis, walang fundamental analysis, no? Parang usapan lang, kumbaga. Nagustuhan niyo ba yung ganitong klase ng video? If yes, comment nyo sa baba, no? Kasi kung sakaling okay yung video na ito, then magkakandak pa tayo ng mga different podcast sa about trading, no? About Bitcoin. So, yeah, that's it. That's it. Have a great day, guys. Bye-bye.